Sa nagtatakip na dilim sa Emmonsfield Village, biglang sumiklab ang isang malakas na bagyo na dala ang sigaw ng takot at mga silweta ng nakakatakot na Trollocs, ang brutal na army ng Dark One. Nasunog ang mga bahay, nagkalat ang panik, at tila nawalan ng pag-asa ang mga villagers. Pumasok si Moira Ine, isang powerful Aes Sedai, sa gitna ng battlefield, at sa paligid niya, ang brilliant light ng One Power ay naglabas ng waves ng apoy, raging winds, at natalo ang mga kaaway. Bumalik ang kwento 3,000 taon ang nakalipas ng sinakop ng Dark Lord ang mundo. Ang mga male Aes Sedai na kayang gumamit ng natural power ay arrogant ang naniwalang kaya nilang labanan ng darkness, kaya direkta silang sumama sa dragon na may supreme power para atakihin siya, pero sa huli, nabigo sila. Dahil sa insidenteng iyon, pinagbawalan ng Dark Lord ang source ng natural power sa mga lalaki. Tanging babae lamang ang pwedeng gumamit, at kung gagamit ang lalaki, magiging baliw siya at magiging minion ng Dark One. Kaya ang female Aes Sedai ang kailangang magdala ng misyon na sirain ng Dark Lord, palaging naaalala ang prophecy na sa future, dragon ay muling ipapanganak at siya lamang ang makakatayo laban sa Dark Lord. 20 taon na ang nakalipas, natupad ang prophecy at na-reborn ng dragon, pero walang nakakaalam kung sino siya, kaya si Moira Ine kasama ang kanyang retainer ay binigyan ng mahalagang misyon na hanapin ang dragon bago mauna ng mga minions ng darkness. Kasabay nito, 2 lalaki ang tinutugis ng Red Ajah ng Aes Sedai Group dahil ginamit nila ang power ng Oneness. Nang makarating sila sa bundok at akala nila nakatakas na, ginamit muli ng Red Ajah ang Oneness para pabagsakin ang mga bato sa kanilang daan. Nang makita ito, agad niyang pinakiusapan na patawarin ang kanyang kaibigan, pero sa katotohanan, wala namang kaibigan, illusion lang ito ng darkness para kontrolin siya. Pagkatapos, winasak ng Red Ajah ang illusion bago pa maging servant ng darkness. Nakita ni Moira Ine ang eksenang iyon at alam niyang hindi siya ang reincarnated dragon, kaya nagpatuloy siya patungo sa Arinel River kung saan may 5 tao na nasa tamang edad ayon sa prophecy. Sa parehong panahon, may batang babae na si Egwene na nagsasagawa ng kanyang coming-of-age ceremony sa edad na 20. Pinayuhan siya ng wise woman ng village na si Nynaeve na kailangan niyang tawirin ng ilog para makumpleto ang challenge, at tuluyan siyang itinulak ni Nynaeve sa ilog. Sa una, nahirapan siya at nag-struggle, pero sa huli, nakontrol niya ang kanyang paghinga at nakipag-merge sa ilog. Sa village naman, si Rand, 20 years old, ay nagde-deliver ng rice sa inn kasama ang kanyang ama, at dito niya nakilala ang kanyang 2 close friends, sina Mat at Perrin. Sa parehong oras, bumalik si Egwene, at dahil matagumpay siya sa challenge, nagdiwang ang buong village ng masaya. Sobrang excited si Rand na makita si Egwene ulit dahil sila ay magkasintahan, pero sa pagkakataong iyon may pumasok, si Moira Ine at ang kanyang retainer. Ito ay nagdulot ng matinding kaba sa buong village dahil kapag lumitaw ang isang Aes Sedai sa isang peaceful na lugar, kahit isang wave lang ng kamay niya ay pwede nang sirain ang buong lugar. Si Nynaeve, ang wise woman ng village, ay naging maingat sa kanila, pero dumating lang si Moira Ine para magrenta ng kwarto habang naghihintay ng accommodation, at sinamantala rin niya ang pagkakataon na obserbahan ng mga tao sa kanilang 20s dahil sila ay tumutugma sa kondisyon ng prophecy. Nang pumunta si Moira Ine sa kwarto, nagdisperse ang lahat, naiwan lang sina Rand at Egwene. Nag-alinlangan silang maghiwalay, at sinabi ni Egwene na gusto siyang turuan ni Nynaeve para maging susunod na wise woman ng village. Nang marinig ito ni Rand, agad niya itong pinigil dahil ang pagiging wise woman ay nangangahulugang celibate life, ibig sabihin, matatapos ang relasyon nila. Galit na umalis si Rand, sa pagkakataong iyon, lumitaw ang isang minion ng Dark Lord sa harap ng village. Kinabukasan, direktang sinanay ni Nynaeve ang lakas ni Egwene, pero biglang narinig nila ang nakakatakot na tunog sa hangin. Sa kabilang bahagi, pumunta ang retainer sa forest para mag-check at nadiskubre ang napakakakilabot na eksena. Sa gabi, masayang nagpalipad ang buong village ng flower lanterns sa ilog bilang annual na tradisyon para ipanalangin ang mga kaluluwa at sana ay makabalik sa present world sa pamamagitan ng Wheel of Time. Hindi nagkulang sa duty si Moira Ine, nakatayo siya sa gilid at patuloy na nag-observe sa lahat. Pagkatapos, nagdiwang ang buong village sa pamamagitan ng pagsasayaw. Habang nag-e-enjoy si Egwene, biglang may bumagsak, nataman ng axe na nakabaon sa kanyang katawan, at sumunod ang series ng mga monsters na umatake sa villagers, nagdulot ng panik at pilit nilang tinakasan ang panganib. Samantala, sina Rand at ang kanyang ama ay nasa bahay nang biglang binasag ng monster ang pinto at pumasok. Kahit sinubukan nilang labanan, napakakalakas ng halimaw kaya mabilis silang napasobrahan. Sa kritikal na sandali, kinuha ng ama ni Rand ang espada na may simbolo ng crane na itinatago niya sa ilalim ng kama, pero dahil sa kapangyarihan ng halimaw, hindi nakasira ang kanyang mga saksak. Sa huli, nakontrol siya ng halimaw, kaya ginamit ni Rand ang pagkakataon para patayin ito,
pero nasaktan ng kanyang ama sa labanan. Sa isa pang pangyayari, sina Perrin at ang kanyang fiancé ay inatake rin ng mga monsters. Habang lumalaban, tila na-activate ang mysterious power sa loob ni Perrin, kaya nagwala siya at umatake sa halimaw. Ngunit matapos pumatay ng isa, aksidenteng inisip ni Perrin na monster ang kanyang asawa at hinarap siya ng axe, na nagdulot ng matinding lungkot dahil aksidenteng napatay niya ang kanyang sariling asawa. Sa kabilang bahagi, sina Egwene at Nynaeve ay nire-recuse ang mga nasugatan nang biglang umatake sa kanila ang isang monster. Akala nila wala ng paraan para makatakas, pero biglang may puwersang Samire sa halimaw. Lumitaw si Moiraine at ang kanyang retainer, na madaling winasak ang bawat monster habang ang retainer ay sumusuporta sa paligid. Ginamit ni Moiraine ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang natural elements, tinawag niya ang Earth, Lightning, at Fire upang lipulin ang mga monsters. Samantala, kinuha ng villagers ang kanilang mga armas at nagkaisa sa laban. Habang abala sa labanan, biglang nadakip si Nynaeve ng isang monster. Dumami ang mga halimaw at hindi na nakasabay si Moiraine. Siya ay tinalo at seryosong nasaktan, pero sinikap pa rin niyang ituloy ang laban. Tumayo siya at ginamit lahat ng lakas niya upang gumalaw ng malalaking bato para supulan ng mga monsters. Nang matapos ang lahat ng monsters, exhausted si Moiraine. Pagkatapos ng laban, nagsimulang maglinis ang villagers at iligtas ang mga nasugatan. Ang dati nilang peaceful village ay naging ruin na. Dinala rin ni Rand ang kanyang ama para magpagaling. Masaya siyang muling nakasama si Egwene, kahit seryosong nasaktan, sinikap pa rin ni Moiraine na gamutin ang ama ni Rand, at sa bilis ng kanyang healing dahil siya ay Aes Sedai, bumalik sa normal ang kalagayan nito. Ngunit si Moiraine mismo ay hindi makapagpagaling sa sarili at kailangang maghintay ng tulong mula sa ibang Aes Sedai. Pagkatapos, nagduda ang lahat na si Moiraine ang nagdala ng monsters, pero ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay hanapin ang reincarnated dragon, na pwedeng si Egwene, Rand, Nynaeve, o Perrin, sila ang dahilan kung bakit dumating ang monsters. Papalapit naman ang isang grupo ng halos 300 monsters mula sa Dark Lord, ngunit dahil hindi pa natutukoy ni Moiraine kung sino ang dragon, pinakiusapan niya ang apat na ito na sumama sa kanya patungong White Tower, ang pinagmulan ng Aes Sedai. Bagamat hindi sila naniwala, para sa kaligtasan ng villagers, sumunod ang apat. Matapos ang isang buong araw ng riding, hindi pa rin tumigil ang mga monsters sa pagsunod. Ang tanging paraan para makatakas ay sa pamamagitan ng deep water, kaya umarkila sila ng bangka mula sa isang matandang lalaki para tawirin ang ilog. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa kabilang pampang. Ngunit dahil sa pag-aalala sa kanyang pamilya, nagpilit ang matandang bangkiro na bumalik, kaya ginamit ni Moiraine ang kanyang kapangyarihan upang isalanta ang bangka at pigilan ang mga monsters. Tumanggi ang matanda at sumalon sa tubig, kaya parehong nalunod ang bangka at ang matanda. Bagamat hindi nasiyahan ang grupo sa ginawa ni Moiraine, ito ang tanging paraan upang ihinto ang monsters, at agad silang umalis pagkatapos. Matapos ang maraming araw ng tuloy-tuloy na biyahe, nakapagpahinga ang grupo ng kaunti. Sa panahong iyon, tinawag ni Moiraine si Egwene para makipag-usap dahil iniisip niya na malamang na babae ang dragon, pero hindi ito pinansin ni Egwene at sinisi si Moiraine sa pagkamatay ng bangkiro. Ipinaliwanag ni Moiraine na ayaw niyang mangyari iyon, kung bumalik ang matanda, mamamatay siya sa mga monsters at gagamitin nila ang bangka para habulin sila. Isa sa tubos ng Aes Sedai ay hindi magsinungaling, kaya lubos na nagtitiwala si Egwene kay Moiraine. Ibinigay ni Moiraine ang isang necklace kay Egwene at biglang kumislap ito, na ipinapakita na si Rand ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Samantala, si Perrin ay patuloy na nagtatampo sa pagkamatay ng kanyang fiancé. Kahit na nasaktan siya sa binti sa nakaraang laban, itinago niya ito sa lahat. Sa kabilang banda, biglang nagising si Rand at nahila ang isang bat mula sa kanyang bibig, na labis siyang kinatakutan. May isang bagay na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Akala ni Rand na panaginip lang ito, pero nang makita niya ang bat sa lupa, naniwala siya na totoo ito. Naranasan din ito ng tatlong kasama niya, nagalit si Rand at inisip na si Moiraine ang may gawa nito, pero tila natakot din si Moiraine at pinilit ang lahat na magpatuloy sa kanilang paglalakbay, na lalong nagpalala ng galit ni Rand dahil hindi siya ipinaliwanag. Nawalan din ng pasensya si Moiraine at iniwan sila, pero nagtitiwala pa rin ang iba dahil iniligtas nila ang kanilang buhay. Matapos ng kaunting panghihikayat ni Mat, wala nang choice si Rand kundi magpatuloy. Sa kabilang banda, ang White Knights, mga lalaki na nakasuot ng puti, ay itinuturing ang Aes Sedai bilang pinagmumulan ng kaguluhan at kadiliman, kaya madalas nilang hinahabol ang Aes Sedai para sirain. Nang iulat ng retainer ang pagdating ng White Knights, mabilis na itinago ni Moiraine ang Aes Sedai ring at nagkunwaring ordinaryong passerby.
Ngunit napaka-vigilant ng grupo, kaya ginamit ni Moira ini ang sugat sa balikat niya para i-distract sila at sabihing malapit ang mga monsters. Matapos makaligtas sa White Knights, huminto sila para magpahinga dahil ilang araw na silang hindi nakakita ng monsters. Habang si Perrin ay nasa tabi ng stream, bigla siyang napalibutan ng pack ng wolves. Dahan-daang lumapit ang mga ito pero hindi umatake, sa halip hinimas-himas ang sugat niya na parang ginagamot siya. Sa gabi, nag-alala ang lahat nang mahulog si Moira Ine sa coma dahil lumala ang sugat niya. Habang natutulog ang lahat, biglang nagising si Egwene dahil nakarinig siya ng kakaibang tunog at natakot nang makita na dumating na ang mga monsters sa lugar. Biglang ginaising ni Egwene ang lahat nang makita niyang umatake ang mga monsters. Dahil si Moira Ine ay nasa coma, kailangang sabihin ng retainer sa lahat na pumasok sa Ruin City. Nang lumapit sila, may nakita silang nakakatakot na bagay na nagpahinto sa mga kabayo at sa mga monsters din. Sa isang crack sa wall, pumasok ang grupo sa lugar na puno ng darkness, walang tao. Ipinakita ng retainer na dati itong isang mayamang bansa, pero habang nagkaisa ang ibang bansa para labanan ng monsters, nagtayo ito ng malaking wall na walang gate para magtago, iniwan ng ibang bansa sa kanilang sarili. Nang matapos ang digmaan, dumating ang mga survivors para maghanap ng pagkain at tirahan, pero laking gulat nila na desolate na ang lugar. Naisip ng lahat na may ferocious demon dito kaya takot ang monsters. Pinayuhan sila ng retainer na huwag hawakan ng anumang bagay at kumain lamang ng dala nilang pagkain. Kinabukasan, biglang nagising si Matt, na parang tinatawag siya ng isang bagay, kaya nag-ikot siya at nakakita ng chest na may golden knife. Hindi niya pinansin ang instructions ng retainer at hinawakan ng knife. Sa parehong oras, nagising si Moira Ine dahil naramdaman niya ang panganib. Napaniwala ang mga kabayo at sumigaw, mula sa lupa, kumalat ang Black Shadows at nilamon ang lahat sa daan nila. Napalibutan ng Black Shadow ang lahat, kaya nagpanik ang grupo at naghiwa-hiwalay. Napalibutan agad ni Perrin at Egwene ng Shadow, kaya napilitan silang tumalon sa ilog. Si Rand at Matt ay nagbasag ng iron bars para makalusot sa sewer. Samantala, dinala rin sa forest si Moira Ine ng retainer sakay sa kabayo. Bagamat naghiwalay ang grupo, wala namang namatay. Nang ay patong ng retainer si Moira Ine para magpahinga, may espada na inilagay sa leeg niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, buhay pa si Egwene, nang siya ay nadala sa forest ng monster, biglang bumagsak ito upang kumain ng isa pang injured monster at kinain ang sariling lahi. Natakot si Egwene at ginamit ang pagkakataon para tumakas. Tumalon siya sa lake para magtago, nang lumangoy ang monster upang hanapin siya, sinamantala ni Egwene ang pagkakataon para sirain ito mula sa likod. Tinatanong ni Egwene ang retainer tungkol sa kinaroroonan ng natitirang miyembro ng grupo. Bilang wise woman, responsibilidad niya ang kanyang villagers. Habang nag-iisip si Egwene, kinuha ng retainer ang espada mula sa kanya at pinasabog siya. Kinabukasan, paggising ni Egwene, sinabihan siya ng retainer na iligtas si Moira Ine, at pagkatapos ay ibubunyag niya ang lokasyon ng iba pang apat na kasama. Nang marinig ito, pumayag si Nynaeve, sa parehong oras, nakaramdam din ng matinding sakit ang retainer dahil may koneksyon siya kay Moira Ine, kaya nararamdaman nila ang bawat isa at mas madali nilang ma-coordinate ang kanilang mga gawain. Sa kabilang bahagi, sina Egwene at Perrin ay nagyayelo kaya nagtago sila sa likod ng puno at nagtangkang gumawa ng apoy. Sinubukan ni Perrin ng rocks para makapagpatay ng apoy ngunit nabigo. Nang makita ito, naalala ni Egwene ang mga itinuturo ni Moira Ine at ginamit ang kanyang oneness para makapagpatay ng apoy. Dahil sobrang pagod, nagtagpo ang dalawa at naglin sa isa't isa para magpahinga. Nahulog si Perrin sa panaginip at nakita ang kanyang asawa na kinakain ng isang wolf. Biglang lumitaw din ang Dark Lord, sa kabutihang palad, ginaisang siya ni Egwene at sinabi na kailangan nilang umalis dahil 7 wolves ang paparating. Mabilis silang tumakbo, pero biglang huminto ang wolves nang makita nila ang horse-drawn carriage tracks. Inisip ni Egwene na sadyang ginabay sila ng wolves. Sinunod nila ang trail at nakarating sa isang forest, kung saan biglang napalibutan sila ng isang tribo na pinamumunuan ni Aram at ng kanyang ina. Mabilis na ibinalik sina Egwene at Perrin sa kanilang teritoryo. Una ay nag-alala sila, pero ang tribo ay mabait at hospitable, at masayang nagbahagi ng pagkain. Samantala, sina Rand at Matt ay hindi makahanap ng kasama kaya nagdesisyon silang pumunta sa White Tower mag-isa. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakad, nakakita sila ng maliit na town at pumasok sa restaurant para magtanong ng balita, pero wala silang nakuhang impormasyon. Sobrang gutom, umorder sila ng 2 bowls ng noodles, pero kulang ang pera, kaya kinailangan nilang mag-extra jobs para magkaroon ng matutuluyan. Ang kagwapuhan ni Rand ay nakatawag ng atensyon sa landlady na patuloy siyang sinisedos,
pero tanging si Egwene lang ang iniibig ni Rand, kaya nagalit ang landlady at isinara ang pinto. Lumalabas na ang babae ay devote na sa darkness at matagal nang alam ang pagkakakilanlan ni Rand at Matt. Sinubukan ni Rand na basagin ang pinto, pero smug ang landlady at sinabing hindi niya kaya. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya makabasag ng pinto at mabilis na hinanap si Matt. Tumakbo sila, pero dahil pamilyar ang landlady sa lugar, napigilan sila. Sa critical na sitwasyon, biglang may lalaking humadjas ng knife at pinabagsak ang landlady. Tila alam niya ang lahat at sinabi na paparating ang minions ng darkness, kaya pinayuhan niya sina Rand at Matt na sundan siya agad. Samantala, kahit na na-treat, hindi pa rin maganda ang kondisyon ni Moira Ine. Biglang naramdaman ng retainer na may ibang Aes Sedai malapit, kaya dinala niya si Moira Ine sa kanila. Dito, nakilala ni na Moira Ine ang tatlo, Lindrin at ilang iba pang Aes Sedai. Ipinahayag ni Lindrin na nag-e-escort sila ng isang lalaki na tinatawag ang sarili niyang dragon. Nang makita ito ni Moira Ine, natakot din siya sa kapangyarihan nito. Ilang buwan na ang nakalipas, sa isang kastilyo, nakipaglaban ang hari at mga sundalo laban sa lalaking ito na ang tunay na pangalan ay Lone. Ginamit niya ang Black at White Oneness power para atakihin ang mga sundalo. Nang habulin ni Lone ang hari, lumitaw ang Black Shadows at hinihimok siyang tapusin ito, pero nanatili ang kanyang sanity at hindi niya ginawa. Gusto niyang suportahan siya ng hari para maging dragon at baguhin ang mundo, dahil natalo ang dating dragon sa Dark Lord at hindi na pinapayagan ng mga lalaki na gumamit ng oneness. Sa parehong oras, nagse-set up ng camp ang iba pang Aes Sedai para magpahinga dito. Pinagaling din si Moira Ine ng Green Adjon na si Kara. Pagkatapos, pumunta sila sa isang cave kung saan sinusubukan ng ibang Aes Sedai na gamitin ang power ng Unity para aiselyo si Lone, ngunit dahil sa sobrang lakas nito, dalawang high-rankang Aes Sedai ang kailangang naka-duty palagi para hulihin siya habang natutulog. Nang marinig ito, naintindihan ni Moira Ine ang kapangyarihan ni Lone kaya nakipag-cooperate siya sa lahat para aiselyo ito. Sa pagkakataong iyon, may isang Aes Sedai na nagduda kung siya ba ay tunay na dragon, pero tiniyak ni Moira Ine na hindi siya dragon. Samantala, sina Egwene at Perrin ay dinala sa White Tower ng mga mababait na tribesmen na naninirahan ayon sa philosophy ng Leaf Cycle. Nanumpa silang talikuran ng karahasan at hindi nagdadala ng armas, kahit umatake, tumatakbo lang o tinitiis. Si Rand naman, matapos ang mahabang araw ng biyahe, nakapagstay sa warehouse ng isang pamilya. Habang naglilinis, biglang nagkaroon si Matt ng matinding sakit sa tiyan at sa mukha ng kakaibang itim na likido, na pumasok sa kanyang bibig sa loob ng 3 segundo. Pinag-usapan ni Rand kay Tom ang kakaibang behavior ni Matt, at hinala ni Tom na baka sinubukan itong gamitin ang energy ng oneness. Kung ganito, malamang na mamumutate si Matt at mabaliw. Pero pinili pa rin ni Rand na maniwala kay Matt dahil hindi pa niya nakita itong gumamit ng oneness. Nang gabing iyon, nanaginip si Rand na kinokontrol ng Dark Lord sina Matt at Perrin, at dinadala din si Egwene. Biglang nagising si Rand at nakita si Tom sa tabi niya. Sa oras na iyon, may sigaw, kaya lumabas sila at nakita na wala ng buhay sa paligid at si Matt ay nakatayo sa gitna ng bahay hawak ang golden knife. Biglang lumitaw ang isang dark minion, hinarang ni Tom ito upang pigilan, at sinabi sa dalawa na agad umalis. Kinabukasan, nakaramdam ang Aes Sedai ng kakaiba sa labas, kaya mabilis na naghanda ang lahat sa laban. Natuklasan nilang dumating na ang army ni Lan, at patuloy ang kanilang pag-shoot ng arrows ngunit pinigilan sila ng isang Aes Sedai. Pagkatapos, binaling nila ang mga arrows patungo sa army ni Lan, kaya umatras at muling umatake ang SEI at ang defenders. Sa parehong oras, sa cave, ginamit ni Lone ang kanyang kapangyarihan, pinalipad niya si Lindrin at Kara. Pagkatapos, binasag ni Lone ang cage para makatakas. Dumating din si Moira Ine, alam niyang hindi niya kayang labanan si Lone, kaya nakipag-usap siya para makabili ng oras para makarating ang iba. Nang magising ang dalawang Aes Sedai, agad silang nag-cast ng spells para aiselyo si Lone, pero hindi pa rin nila makontrol ang kanyang kapangyarihan. Nakita ito, isinakripisyo ni Kara ang sarili upang pigilan ang fatal blow ni Lone. Dahil sa espesyal na koneksyon, naramdaman ng lahat sa labas ang sakripisyo ni Kara, kaya dali-dali silang sumuporta, naiwan lang ang isa pang Aes Sedai para lumaban. Pagkatapos, inilunsad niya ang fatal attack at natalo ang maraming sundalo ng kalaban. Nang pumasok sila sa cave, labis na nagalit ang retainer ni Kara nang makita itong patay, at dali-dali siyang sumugod kay Lone, ngunit hindi inaasahan, nakatulong ito para masira ang seal at isang malaking burst ng energy ang lumabas na nasaktan ang lahat. Nakita ito, nagalit si Nynaeve at nawalan ng kontrol, kaya naglabas siya ng sobrang lakas na unified energy source na parang burning sun, sobrang lakas na gumaling lahat ang sugat ng lahat.
Labis na nagulat si Lone at napagtanto na hindi siya dragon, at libo-libo ang kapangyarihan ni Nynaeve kumpara sa kanya. Ginamit ng lahat ang pagkakataon na pagsamahin ang kanilang lakas para agaran ihiwalay ang unified energy source mula sa katawan ni Lone. Nang matapos ang labanan, ginanap ang funeral para sa mga nagsakripisyo. Pagkatapos, itinabi ang kalungkutan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Isang buwan pagkatapos, maayos ang takbo ng biyahe at malapit na sila sa White Tower. Samantala, sina Rand at Matt ay patuloy rin sa kanilang paglalakbay. Nag-aalala si Rand kay Matt dahil tila hindi maganda ang kalusugan nito. Hindi naglaon, nakita nila ang White Tower at agad pumunta sa inn para magpahinga. Pumunta si Rand sa library para maghanap ng lunas para kay Matt at nakilala ang isang tao na si Loyal, tila mabait, friendly, at knowledgeable, kaya hiningi niya na ipaalam sa kanya kung may makikita siyang kaibigan. Samantala, sina Egwene at Perrin ay malapit na ring makarating sa White Tower, ngunit bago makapasok, hinarang sila ng White Knights. Nakilala ng leader sina Egwene at Perrin at hiningi na isuko sila ng tribo, ngunit tumanggi ang tribo at agad gumawa ng barrier para hindi makalapit ang White Knights, handa pang tanggapin ang hampas ng hindi nakikipaglaban. Nang ma-realize na hindi maganda ang sitwasyon, agad na ginabayan ni Aram sina Egwene at Perrin para makalayo, pero mabilis silang hinabol ng White Knight sa horseback at natalo si Aram. Napalibutan ng White Knight sina Egwene at Perrin, at dinala sa kanilang teritoryo. Tinali sila at ginamit si Perrin para pilitin si Egwene na aminin na siya ay isang Aes Sedai. Kahit tumanggi siya, ginamit ng leader si Perrin bilang banta. Nang makita ito, sobrang nagalit si Egwene at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng apoy at atakihin ang leader, pero napakahina ng kapangyarihan niya para makapinsala. Nang hindi siya nakabantay, ginamit ni Egwene ang kapangyarihan para bigyang lakas si Perrin. Nawalan ng kontrol si Perrin at umungol na parang ligaw na lobo. Ginamit ni Egwene ang pagkakataon para umatake sa leader, at biglang lumitaw ang isang pack ng Wild Wolves na umatake sa White Knights, tulad ng inaasahan, hindi nila inatake sina Egwene at Perrin. Mabilis silang tumakbo patungo sa White Tower, samantala, nakarating na si Nynaeve sa White Tower. Palaging nag-aalala siya sa kanyang mga nakababatang kapatid kaya nagdesisyon siyang hanapin sila sa loob ng castle. Sa kabutihang palad, nakilala niya si Loyal na dinala siya kay Rand, na labis nilang ikinatuwa. Sa oras na iyon, sobrang mahina at halos nawawalang malay si Matt, ngunit ayaw nilang humingi ng tulong kay Moiraine. Natatakot si Rand na baka gaya kay Lan, madrain ng power ni Matt ng Aes Sedai. Wala nang choice, nagdesisyon si Nynaeve na pagalingin si Matt. Samantala, si Siwon, Supreme Leader ng Aes Sedai, ay nagtipon ng lahat para hatulan si Lone, ikulong siya hanggang mabaliw sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan, na siyang pinakamalupit na parusa para sa kanya. Ngunit nadiskubre ni Siwon na nagtatago si Moiraine ng isang taong may sobrang lakas, si Nynaeve, pero itinago pa rin ni Moiraine na hinahanap niya ang dragon. Napagdesisyonan ni Siwon na ipapataw ang parusa kay Moiraine kinabukasan. Pagkatapos, naipaalam kay Moiraine ang lokasyon ni Rand, kaya agad siyang pumunta doon. Natakot si Rand na baka may gawin sila kay Matt kaya sinubukan niyang lumaban, pero agad siyang napigilan ng retainer. Agad na napansin ni Moiraine ang golden knife kay Matt na naging sanhi ng kalagayan niya, kaya ginamit niya ang magic para linisin ang impure one-dimensional energy mula kay Matt at ibinalik ang golden knife sa orihinal nitong lugar. Sa wakas, bumalik sa normal si Matt, nawala man ang kapangyarihan niya. Iniisip ni Moiraine na may kakayahan pa rin siyang maging dragon dahil matagal na niyang hindi nakokontrol ng darkness, kung normal lang siya, matagal na siyang namatay. Pagkatapos, nakatanggap si Moiraine ng balita mula kay Egwene at Perrin, kaya agad siyang nagpatuloy upang makipagkita sa kanila. Sinabi ni Egwene na maaaring may kinalaman sa wolves ang kakayahan ni Perrin, ang kanyang mga mata ay nagiging golden at palaging sumusunod at nagpoprotekta sa kanya ang mga wolves. Nang marinig ito, agad sinabi ni Moiraine kay Egwene na itago ang lihim na ito para mapanatiling ligtas si Perrin. Sa gabi, pumunta ang retainer sa lugar ni Moiraine at natuklasan niyang pinatay na nito ang link sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Moiraine na gusto niyang bigyan ng private time ang retainer, pero sa totoo, itinatago niya na ginamit niya ang portal para makita ang kinaroroonan ni Perrin, magkasintahan pala sila. Lahat ng nangyari sa pagpupulong ay planado ni Siwon, at ang 20 taong paghahanap ni Moiraine sa dragon ay utos ng sekreto ni Siwon. Ngunit hindi pa rin alam ni Moiraine kung sino sa 5 tao ang dragon dahil 4 sa kanila ang tamang edad ayon sa prophecy. Bagamat lampas na sa prophecy age si Egwene, may kakilakilabot siyang kapangyarihan. Nang marinig ito, sinabi ni Siwon na dalhin ang 5 tao upang labanan at sirain ang Dark Lord, at pinaalalahanan si Moiraine na maaaring maging servant din ng Dark Forces ang dragon. Tiniyak ni Moiraine na sisirain niya kung sino man ang sasama sa kanila.
Pagkatapos, magka-reluctant na nagpaalam ang dalawa, alam nilang sino man sa laban sa pagitan ng Dragon at Darkness ay maaaring mamatay. Kinabukasan, pinarusahan si Moira Ine at pina-expel mula sa White Tower. Pagkatapos, nagtipon si Moira Ine at ang lahat sa Ancient Gate. Sa wakas, muling nagkita ang 5 tao, kasama rin si Loyal dahil sa kanyang malalim na kaalaman. Ang Ancient Gate na ito ay makakapag-teleport kahit saang lugar, bawat hakbang ay katumbas ng 100 miles sa totoong mundo, ang pinakamabilis na daan papunta sa Eye of the World kung saan nakaselyo ang Dark Forces ng Dragon. Gamit ang kahinaan ng Dark Lord, pinilit ni Moira Ine na agad umalis ang lahat. Ang misyon ay sirain ng Dark Lord, dahil kung mabaigo, mawawasak ang sangkatauhan at lulubog ang mundo sa kadiliman at apoy, magbabalik lamang ang lahat sa bagong panahon. Ngunit itinago ni Moira Ine na mamamatay ang mga hindi dragon. Unti-unti, naintindihan ng lahat ang panganib at pumayag na kumilos. Binuksan ni Moira Ine ang Space Gate at pumasok ang lahat isa-isa. Nakakagulat, si Matt ay piniling manatili at hindi pinansin ang pakiusap ng iba. Wala nang choice, nagpatuloy ang grupo sa loob ng pitch black space. Ang pagpili na pumasok ay nangangahulugan na walang makakabalik. Kung sinubukan ng sino man na gamitin ang power ng oneness, maaapektuhan sila ng tinatawag na Black Wind, na may kakayahang manipulahin ang mga kaluluwa at magpatalsik sa katinoan. Pagkatapos ng ilang sandali, natuklasan nilang nasira na ang Guiding Stone. Bagamat pwede pa ring subukan ni Loyal basahin ang impormasyon sa bato, aabutin ito ng isang araw kaya nagpahinga muna ang lahat. Biglang nakarinig si Egwene ng kakaibang tunog at agad ginicing si Rand. Biglang lumitaw ang isang monster, pero itinaboy ito ng oneness power source. Napagtanto nila na ginamit ng mga monsters ang passage na ito para lihim na atakihin ang village malapit sa Aonl River. Gayunpaman, tila may naglabas ng oneness power source kaya kinailangan nilang tumakas dahil sa paparating na Black Wind. Nang malapit na sila sa exit, narinig ng lahat ang temptations ng Black Wind. Nakipaglaban si Nynaeve gamit ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng shield at protektahan ang lahat, habang ginamit ni Moira Ine ang pagkakataon para buksan ang Space Gate at tuluyang makatakas ang grupo. Ang lugar na ito ay ang Fortress of Light, isang araw na lakad mula sa Eye of the World. Pinakilala ni Moira Ine ang grupo kay Lord Aymar, na 1000 taon nang nagbabantay sa Dark Lord at kanyang army. Ayon sa alamat, may sobrang lakas na magic ang pamilya na ito kaya napaglabanan nila ang anumang army sa loob ng 1000 taon. Ipinabatid ni Warren na nadiskubre at nagamit ng monsters ang Space Gate, kaya nagpadala si Lord Aymar ng dagdag na surveillance. Habang naglalakbay, biglang nakatagpo ni Perrin ng isang lalaki na dati nagbebenta sa Arenal River, pero inisip ni Nynaeve na nagkamali lang siya dahil nawasak ang lalaki nang atakihin ng monsters ang kanilang village. Pagdating sa tavern, hiniling ni Moira Ine sa fortune teller na hulaan kung sino ang dragon, pero kahit na eksperto ito, walang magawa, tila may koneksyon ang apat sa kanila. Dahil sa guilt at ayaw ipahamak ang lahat, isiniwalat ni Egwene ang katotohanan, kung sino mang pupunta sa Eye of the World maliban sa dragon ay mamamatay. Pinayuhan ni Moira Ine ang lahat na pag-isipan kung sasuko o hindi, pero dahil layunin nila ay protektahan ng pamilya, homeland, at mahal sa buhay, nagpasya silang magpatuloy kahit na mamatay. Ipinakita ng lahat ang kanilang puso bago harapin ang kamatayan. Inamin ni Nynaeve na gusto niya ang retainer, at sina Rand at Egwene ay nag-enjoy sa kanilang huling sandali. Nang gabing iyon, napansin ni Rand na may mali, sa pakikipaglaban sa Dark Minion, kaya niyang basagin ang super strong door at siya ang gumamit ng power ng oneness laban sa monster sa passage, dahil dito, nalantad na si Rand ang dragon. 20 taon na ang nakalipas, isang babae ang tumatakbo habang hinahabol ng mga sundalo. Natalo niya ang lahat, pero biglang lumitaw ang isang sundalo na may hawak na sword na parang crane, siya ang adoptive father ni Rand. Biglang nagpakita ang babae ng senyales na handa ng mga anak, kaya agad siyang tinulungan. Isinilang ang isang batang lalaki, siya si Rand, sa kasalukuyan, ibinunyag ni Rand kay Moira Ine na siya ang dragon, kaya agad silang nagpunta sa Eye of the World nang hindi sinasabi sa iba. 3,000 taon na ang nakalipas, masagana ang mundo, at ang tinawag na dragon noon ay pinayuhan ng leader ng Aes Sedai na sumama sa kanya para sirain ang Dark Lord, pero tumanggi ang leader dahil kung mabaigo, mawawasak ang mundo. Gayunpaman, nagdesisyon ng dragon at ang mga male Aes Sedai na labanan ang Dark Lord ng mag-isa. Pagkatalo nila, bumagsak ang human civilization. Sa kasalukuyan, naglalakbay sina Moira Ine at Rand sa Ruined Forest patungo sa Eye of the World, isang lugar na kontaminado ng Poison of the Night at kamatayan ang kapantay ng sinumang pumasok. Matapos ang mahabang biyahe, nagpahinga muna sila, at biglang lumitaw ang Dark Lord sa likod ni Moira Ine para tapusin siya. Tumira si Rand ng arrow sa mukha nito pero walang epekto.
Napagtanto niyang illusion lamang ito kaya agad lumabas sa panaginip. Samantala, naramdaman ng retainer ang kakaiba at nagdesisyon siyang sumuporta sa dalawa. Habang iniisip ni Rand kung paano matatalo ang darkness nang hindi niya mailalabas ang sariling kapangyarihan, agad na inilabas ni Moira Ine ang isang ancient statue na naglalaman ng unified power ng libu-libong tao. Nang ibuhos ni Rand ang kanyang kapangyarihan dito, naging 100 times stronger siya at gagamitin ang lakas para ibalik ang Dark Lord sa kanyang impyerno. Pagkatapos, nakita nila ang isang grupo ng giant monsters na papalapit sa wall, kaya agad na nagpadala si Lord Aylor ng troops para pigilan sila. Tumulong din sina Nynaeve at Egwene sa ancient magic sakaling bumagsak ang wall. Sa wakas, narating ni Moira Ine at Rand ang Eye of the World, kung saan nakita ni Rand ang labi ng digmaan sa pagitan ng Dragon at Dark Lord. Nang dahan-dahan niyang hinawakan ng Eye, biglang napunta siya sa bahay sa Arenal River, kasama si Egwene, at inaalagaan ang kanilang anak. Sinubukang gisingin ni Moira Ine si Rand nang biglang lumitaw ang Dark Lord. Agad siyang umatake pero sa huli, nasilang kanyang kapangyarihan, kaya parang normal na tao na lang siya, ngunit mabilis magbanta, kung sasama si Rand sa darkness, agad siyang matatalo. Samantala, tumutulong si Perrin sa mga sundalo para makakuha ng secret weapons sakaling matalo sila sa Dark Army sa labas. Inatake na ng mga henchmen at army ng Dark Lord ang lungsod. Hindi na kaya ni Lord Agelmar ang kanilang kapangyarihan kaya mabilis siyang nawasak, at agad na damaloy ang monsters sa ibabaw ng wall. Nang makita ito, nagsimula ang grupo ni Nynaeve at iba pang Aes Sedai na tipunin ng unified power ng lahat upang mag-cast ng ancient magic. Isang napakalakas na energy ang tumalon sa langit, nagtulak ng thunder at ulan na sumalanta sa paligid, kaya labis na naubos ang energy ng lahat, at muntik nang masira sina Nynaeve at Egwene. Samantala, si Rand ay nasa virtual world na ginawa ng Dark Lord. Tinukso siyang sumama sa darkness, at mabilis lumitaw ang dark energy sa loob niya. Nang malapit nang pumili ng desisyon ng Dark Lord, nagising si Rand, nagsimulang sumipsip ng energy mula sa ancient statue, at naglabas ng napakalaking puwersa na tuluyang nagpadala sa Dark Lord sa Hell. Sa kabilang banda, hindi sumuko ang grupo ni Nynaeve, ngunit kung nagpatuloy, mauubos ang energy nila hanggang mamatay. Nagpakasakit si Nynaeve at ginamit ang energy ng oneness upang palitan si Egwene, kaya nakaligtas ito. Ang ibang tao ay naubos din ng energy, samantala, natalo ng peddler at 2 henchmen ng Dark Lord ang mga sundalo para nakawin ang secret weapon. Siya pala ay minion ng Dark Lord mula sa simula at pumunta sa Arenal River para spy lamang. Pinatawad niya si Perrin dahil alam niyang ang kanya at ng kanyang 4 na kaibigan ay may ibang kapalaran, sila ang magiging sentro ng Wheel of Time sa hinaharap. Pagkatapos, umalis siya sa ilalim ng castle, si Egwene ay nagluksa sa pagkamatay ni Nynaeve, ngunit biglang lumabas ang energy mula sa katawan niya at binuhay si Nynaeve. Samantala, bumalik si Mat sa Ruin City bilang minion ng Dark Lord. Si Rand, matapos sirain ng Dark Lord, nagdesisyon na umalis mag-isa dahil baka hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan ng oneness sa hinaharap. Pinakiusapan niya si Moira Ine na ipaalam sa lahat na siya ay patay, pumayag si Moira Ine, ngunit natuklasan nila na kahit na naipadala na sa Hell ang Dark Lord, ang Heartstone, na hindi matutuklap ng kahit sino, ay biglang naputol, na nangangahulugang hindi pa ito ang huling laban, at tila simula pa lamang ito, kasabay nito, sa West Coast, isang serye ng warships ang nasa dagat, at maraming Aes Sedai ang lumikha ng tsunami na daan-daang metro ang taas na tumama sa mainland.